Yeah, don't miss the song. Amen. Because the song ay yan po ang inahanda, no? Paghahanda ng ating kaluluwa sa pagtanggap sa Panginoon, no? Alright, ang ating lesson ngayon ay dito po sa Acts chapter 3. Amen. Acts chapter 3. It's all about prayer. Amen. Since this is a prayer meeting, amen. And in chapter 3, yan, and hanggang verse 10. Hanggang 10, no? Salita natin babasahin. Chapter 3. Acts chapter 3. The Bible says in verse 1, Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being ninth hour. A certain man lame from his mother's womb was carried, and they laid daily at the gate of the temple, which called Beautiful, to ask alms of them, and that entered into the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, and asked an alms. And gave heed unto them, expecting receive something of them. And Peter said, Silver and gold have I none, but such I have given unto thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand, and left him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And all the people saw him, and walking and praising God. And they knew it was which sat for alms of the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito na kami mula inyong tinipon upang kami sama-sama sa gabing ito sa pamagitan ng panalangin. Salamat Panginoon. At gabayan mo kami Diyos. Salamat po sa pagbabasa ng iyong mga salita. Holy Spirit of God, we need your guidance and power. And ngayong gabi Diyos ay ikaw po ang magpapala sa amin Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita ninyo Panginoon. Maraming salamat po Diyos. And help thy servant to God to expound thy word and apply this unto wisdom. And send us revival unto us tonight, O God. And most especially in our prayer life, O God. And cleanse our heart, forgive our sins, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat po sa Panginoon. And sabi ng Biblia, verse 1, and Peter and John went up into the temple at the hour of prayer. Notice, at the hour of prayer. Amen. Yan po, the importance of the hour of prayer. Amen. Yung mayroon kang talagang oras sa panalangin. Amen. At makita natin kapatid, no? Mahalaga po ang prayer. Amen. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang pinakamalagang pagtitipon na kung saan ang manampalataya ay nananalangin. Amen. No, nagtitipon upang manalangin, no? And mahalaga po ang panalangin. Amen. Alam mo ba, ang pag tayo panalangin ay pag tayo ay makadalo sa panalangin, makita natin, no? Something happened in our prayer. Amen. Makita natin sa verse 10. Kaya nga kapatid, nakasumpong ang isang taong lumpo na may karamdaman, na mayroong pangailangan. Amen. Wala nang pag-asa. Amen. Dahil nandoon siya dumadalo sa lugar ng panalanginan, the house of prayer. Amen.
At makita natin, no, nandoon lang siya nakatayo. No. Pero makita natin, kapatid, no, makita natin yung nangyari sa isang lumpo, no, nandoon lang siya sa templo. Oo. Ang kanyang purpose naman talaga ay hindi manalangin, kundi anong tawag yan? Magpapalimos, no, sa gate ng templo. No. Pero makita natin, kapatid, no, kasi nandoon siya sa hour of prayer. Amen. Makita na sa verse 10 at itong nangyari. And they knew that it was set for the arms and beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement and that which had happened unto him. Amen. Wonder and amazement. Amen. You will amazed. No? Something amazed and wonders. Amen. Pag nandyan ka sa templo ng Diyos. Amen. Kaya wag nating baliwalain ang prayer meeting. Kasi itong taong ito na wala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. O, na makita natin na nakasumpong siya ng himala ng Diyos. Wonders and amazement. Yung wonders and amazement, yung isang bagay na parang hindi mo na mapaniwalaan, pero nangyari. Siguro yung lumpong ito, marami nang pinagdalhan ito. In fact, ang lumpong ito ay pagkabata pa lang, ay lumpo na. Kaya wala ng kagalingan. Amen. Yung karamdamang ito ay wala ng kagalingan. No. Ang kanyang hanap buhay na lamang ay umaasa sa iba. Pero makita natin, kapatid, no, dahil mayroong tao na nag-anyaya sa kanya. Walang iba kundi si Peter and John. Amen. Si Peter and John, no, na pinakilala nila ang Panginoong Kristo. Amen. And on that hour, yung lalaking ito ay nakasama na sa prayer meeting. Sabi ng verse, John. In verse 6, pinakilala nilang ang ating Panginoong Kristo. No. Ang sabi niya, and Peter said, silver and gold have I none, but I have give thee in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. Amen. Praise God, tayo po ay nagpapakain ng mga tao, mga bata. Nagbibigay tayo ng merienda, nagpapakain tayo sa kulungan. Maganda po yun. Sa Friday, magpakain naman tayo sa kulungan, magbibigay tayo ng mga Bibles, no? Salamat sa mga nag-sponsors. Amen. Maganda. Pero ang pinakamaganda, higit sa lahat, ang ibibigay natin, hindi material na mga bagay, hindi pera, hindi silver and gold. Ang ibibigay natin sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Amen. Kaya ang pag-asa talaga ng tao, hindi material na mga bagay, kundi ang ating Panginoong Kristo. Yan po ang ipakilala natin sa Panginoong Kristo. Amen. One time, nag-soloining ako. Sabi niya sa akin, may pera ba dyan? Sabi ko, ako may pera, konti lang. Pero ang ipakilala ko sa iyo, ang may-ari ng pera, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Amen? Haggai 2:8, silver and gold is mine, saith the Lord. Amen? Kasi mga tao ngayon, pera agad. Amen? Hindi nila alam, no? Na kung makilala nilang Panginoon. Amen? Na siya ang may-ari ng lahat. Amen? Yan ang inintroduce natin. Amen? Kasi kung tulungan lang natin sila sa material ng mga bagay, manatili silang hirap sa buhay. Pero kung ipakilala mo, si Kristo, na mayaman sa lahat, at siya ang mag-provide ng pangailangan ng taong ito,
Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Kaya makita natin, no, nandoon sa pagtitipon. Napangalaga ang pagtitipon. No, ito ay tinatawag na prayer meeting. Amen. Dito sa ating binasa, dito po si Peter and John. Ang sabi ng Biblia, went up together into the temple at the hour of prayer. Amen. Kaya dito natin makita, kapatid, ang New Testament churches, they practice prayer meeting. May prayer meeting na. Hindi ibig sabihin mayroon tayong pangailangan, kapatid. No. Ito po ay New Testament Bible Believing Baptist Church. Sila ay mayroong prayer meeting. Dito po sa panahon ng Book of Acts ay naging kaugalian na ng mga Kristiyano na pupunta sa church upang dumalo sa prayer meeting. Amen? Prayer meeting. Kaya nandyan na po ang prayer meeting. That's why we have prayer meeting ang ating simbahan. Because prayer is very important to our Christian life. Amen. Yan po ang prayer, lagi kong binabanggit, ang prayer ay oxygen ng ating buhay Kristiyano. The breath of our Christian life, prayer. Amen. Pagka may problema tayo sa ating prayer life, ibig sabihin, ang ating buhay Kristiyano ay naging alone na. Amen. Yan po ang gauge ng ating Christian life. Oo. Obserbahan ninyo ang inyong panalangin. Obserbahan natin ating panalangin. Amen. So makita natin ang mga Kristiyano in the New Testament, in the Book of Acts, prayer is important. Amen. Bagamat sila ay busy sa kanilang mga trabaho. Tanda natin na ang mga umatin ng prayer meeting, hindi tayo umatin ng prayer meeting dahil wala tayong ginagawa. Karamihan ng mga umatin ng prayer meeting, marami silang ginagawa pero nandito sila. Katulad ni Peter and John, may ginagawa ito, busy ito mga taong ito. Pero nandyan sila sa prayer meeting. Amen. Kasi may mga Kristiyano, hindi ako makatin ng church kasi busy ako eh. Ano sa palagay mo, kami walang ginagawa kung nandito kami sa prayer meeting? Amen. I believe, kapatid. Alam mo, ang problema natin, kapatid, ay hindi yung time management. Ang problema natin, mind management. Amen. Na hindi po naka-mindset ang prayer meeting sa ating schedule. Kaya may problema tayo sa mind management. Amen. Kasi kung mayroon kang mind management, mayroon ka ring time management. Amen. Kaya mayroong bigyan natin ng puwang ang oras ng panalangin. Nandyan eh. The hour of prayer, they went up into the temple at the hour of prayer. Amen. May oras talaga tayo manalangin. May oras magtrabaho, may oras manalangin. Amen. So, once a week lang ito. Amen. So, nandito po si Peter and John, binibigyan nila ng halaga ang panalangin, binibigyan nila ng oras ang panalangin. Oo. At makita natin, kapatid, no? At nandito po ang lalaking ito, nakaabang. Yung isang lalaking lumpo. No? Na itong dalawang mga kapatiran ay parating na. Si Peter and John. Parating sa church. At nakabihis siguro ito at nakaniktay. Siguro ang lumpo ay naka-expect. Sabi ro, malaking ibibigay nito. Nakaniktay ito. Amen. Mukhang may pera ito. Oo. Mukhang mayaman eh. Amen. Mukha lang. Sige, nag-expect siya, siguro malaking ibibigay nito sa akin. Oo. Pero mga kapitan natin, inunahan ni Peter and John. Amen. In verse 6. Then Peter said, silver and gold have I none, but such I have give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth,
rise up and walk. Amen. Kaya kapatid, no? Ang una niyang pinakilala, ang ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya maganda, amen. Oo. Makita natin, no? Sila ay naglalakad lang patungo sa simbahan. Amen. Maganda nga isang Kristiyano, papunta ka pa lang sa prayer meeting, ay may naakay ka na nakaluluwa. Katulad nitong dalawa, si Peter and John. May nawin sila sa Panginoon. Amen. On that hour of prayer, meron silang nasira ng salita ng Diyos. At meron pa silang na-invite na first time visitor. Nandoon na sa prayer meeting. Makita natin, no? Saan natin makita? Yan dyan, no? And he took him by the right hand and lift him up, and immediately his feet, ankle, and bones received strength. Amen. Kaya ito po ang trabaho natin. Amen. No? Hindi lang natin sila i-invite sa church. Hindi lang natin sila isiran ng salita ng Diyos. Kundi dalhin talaga natin sila sa gawain ng Diyos. Biro mo yan. He lift up. Amen. He took him by the right hand and lift him up. But dapat ganun ng Kristiyano. Amen. Parang invite. Hawakan mo na sa kamay. Halika na. Sama ka. Amen. Sama ka na sa church. God will do something to you pag pumasok ka. No? Yung excited ka, mag-invite. No? Ma-convince sila, ma-persuade natin sila, dalhin sa Panginoon. At naniwala po tayo, pag ang ating dinala sa Panginoon, God will do something sa kanyang buhay. Mayroong pagbabago sa kanyang buhay. Amen. At makita natin, ay makita natin something change in the life of this lame man. Amen. Mayroong pagbabago. Amen. At makita natin ang pagbabago. He took him by the right hand and lift him up. Immediately his feet, ankle, bones received strength. And leaping up he stood. And he leaping up stood and walked and entered with them in the temple. Napaganda, no? No? Na hindi lang natin basta siran ng salita ng Diyos. Encourage natin sila, dalhin natin sila sa loob ng templo. Amen. Siguro sabi ni Peter and John, huwag ka lang dyan sa labas, dito ka sa loob. Amen. Dinala sa loob. And something happened. Pag dinala natin isang tao sa Panginoon, pag dinala natin isang tao sa church, something happened sa kanyang buhay. Mayroon talagang gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi po tayo gagawa sa kanyang buhay, pero mayroong magagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Ang trabaho lang natin, dalhin natin siya. Dalhin natin sila sa Panginoon. Kaya malaga yung pag-aakay natin sa kaluluwa. Oo. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Maybe yung ang ating dinala sa Panginoon ay isang wala ng pag-asa. Katulad na isang lumpong ito. Wala ng pag-asa. Pero once na dinala natin sa Panginoon, God will do something sa kanyang buhay. Amen. At hindi na siya nanatiling nagpapalimos, kundi natigta mo, kasama na nila doon sa templo, nagpupuri sa Panginoon. Amen. Kaya mahalaga po ang discipleship. Amen. Hindi lang natin basta, nakita natin, hindi basta-basta iniwan lang ni Peter and John itong lumpong ito, na ipakilala ang Panginoon, tapos na. Hindi. Sinunod agad, disciple agad. Amen. Kaya ganun kapatid, no? Marami tayong na-baptize. Saan na sila? Ang kulang, hindi natin dinidisciple. We need to lift up their hands. Amen. And invite them to the temple. Like Peter and John. No? At makita natin, walking and leaping and praising God. Hindi ba nakakatuwa na yung nadala sa Panginoon, na baptize, nandyan na sa church, at nandyan na sa ministry, at mayroon ng ministry, nandyan na sa choir, nandyan na sa usher,
Oo, nandyan na sa discipleship. Nandyan na sa Sunday school teacher. Di ba isang katuwaan yan? Oo. Siya nagdala ng bisita. Tapos siya ay ginamit ng Panginoon. Amen? Oo. Leaping and praising God. Masaya. Oo. Excited. Oo. Nagpupuri at maglingkod sa Diyos. Amen. So makita natin, kapatid, no? Dito po nalaga po ang discipleship, no? Dito biro mo yan, kapatid, ang taong walang pag-asa. Nakatayo, nakalakad, at masaya, naglilingkod sa Panginoon. Amen. Makita natin, kapatid, no? Yan po ang blessing na si Peter and John, papunta pa lang sila sa prayer meeting, ay nakapag-win na ng kaluluwa. Amen. At kasama na nila nandito po sa prayer meeting. What a blessing. Amen. The hour of prayer. Amen. Kaya malaga ang panalangin. Amen. Malaga ang panalangin. So makita natin, kapatid, no, the importance of the hour of prayer. No? Dito po makita natin, no, the truth number 1. Amen. Dapat malaman natin na ang prayer ay malaga. Amen. Sa number 1, mo, para mabigyan natin ng halaga ang panalangin, ay sa una, we should know, we should understand the definition of prayer. Amen. Alam natin ang kahulugan ng panalangin. Hindi lang basta-basta tayo nagpupunta sa church para attend ng prayer meeting. Dapat malaman pa natin kung gaano yung daliman pa natin ang pagkaalam natin sa kahulugan ng panalangin. Amen? Yan po, no? We should know the definition of prayer. Amen? Ano ba ang prayer? No? The meaning of prayer. No? Prayer means a solemn request for help, no, or expression of thanks addressed to God, and object of worship. Kaya nga prayer is a worship. Diba yung pattern of prayer? Worship. And the object of worship is our God the Father in heaven. Kaya nandito tayo sa prayer meeting. Our main objective is to praise our God. Amen. To worship God. Amen. Kaya ang prayer natin, pattern of prayer, our Father. We address our prayer. Our Father, thou art in heaven. Amen. We worship. Amen. Prayer is a form of worship. It is an expression of thanksgiving to the Lord. Amen. Yan po. Solemn request. Amen. Request. Anong sabi ng Philippians 4:6? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication and thanksgiving let your request be made known unto God. Nandoon ang thanksgiving. Amen. Nandoon ang request. Let your request be made known unto God. Pag may request ka, amen, ipaalam mo sa Diyos na may request ka sa Kanya. Kaya maganda nga may listahan ka eh. Ako personally, meron akong listahan. Pag sa prayer note, may prayer notes ako, may prayer request ako. No? Pag malaking inihiling ko, no, malaki rin ang pinlagay ko. Anong prayer request natin dito? Lot and property. Oh, isang page na notebook. Malaki. Lord, our prayer is lot and property. Isang notebook malaki. Nilagyan ko ng date yan, kailan ko sinulat, at kailan sinagot ng Diyos ang prayer. Oh, makita mo. May request. Amen. Kung wala kang request,
don't expect God will answer. Wala ka namang request. Amen. One time, nagpipray po tayo ng tent. Di ba tent? Una, nung anniversary, naghiram po tayo ng tent. Amen. Nag-request po tayo sa barangay. Pinahiram tayo. Isang araw lang. Hiram lang eh. Oo. Kaya sabi ko, mag-pray tayo na hindi nahiram. Amen. At nagtanong ako doon sa kapulisan. Sabi ko, paano kayo nakahingi ng tent na yan? Sabi niya, mag-request ka. Amen. Sabi ko doon sa opisyal, Sir, pwede ba ikaw mag-request para sa akin? Sabi niya, hindi na. Kasi ako may request din eh. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakatanggap. Mas maganda ikaw mag-request, sarili mo. Kasi, pag nag-request ako, ay yung aking request, hindi pa naman dumating, mag-request pa ko ulit. Bakit hindi mo mag-direct ka ng request na ikaw ang nag-request? Amen. Salamat no, mga wisdom na ganyan. Amen. Tinuruan tayong maging wisdom. At gumawa tayo ng request. Amen. Kasi sino bang ating i-request dito? No. Dito lang. Kay ano naman? Kay congressman naman. Ayun. Pinadala natin ang ating request, no? Alam ko si Sister Sol ang nagdala ng request natin eh. Sister Sol, pakipadala na lang ng request ko. Amen. Oo. Request. Amen. May request. Ganon din sa Diyos, may request. And after a week, tumawag na ang request. Pastor Bong, nandito na po ang inyong request. Amen. Pagdating doon, binigyan tayo ng tent. Tiningnan ko, ang liit. Sabi ko, hindi po ito ang request namin. Oo. Yun ang sukat. Kasi ang sukat na binigay mo sa akin, kalahati lang. Hindi po yan ang request ko. Oo. Kaya hindi ko yan tatanggapin. Oo. Kaya sabi nila sa akin, Pastor, ano na lang, para magpares ang sukat, gawin na lang natin 2. Pag sinama mo, isang sukat na. Oo. Kaya yun, kaya nga naging 2. Kaya yan po ang request. Oo. Kasi specific ang ating prayer. Oo. Kaya sabi ko, hindi po yan ang aming request. Hindi yan ang sukat. Kaya salamat, eksaktong sukat binigay nila. Dinagdagan nila ng sukat. Amen. May request. Amen. Dito lang yan sa lupa. Dito lang yan sa mga taong may kapangyarihan ay kailangan mo ng request. How much more ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat, doon ka mag-request. Let your request be made known unto God. Be careful for nothing. Ano yung careful? Worry. Huwag kang mag-worry. Mag-request ka. Amen. Ganda nga, meron kang sulat. Sulat mo talagang request. Lagi mong ipag-pray sa Panginoon. Amen. Pag-pray mo. May request ka. Kausapin mo. Yung kung sino ang taong ni-request mo, makausap mo. Ay makita natin kapatid ang Panginoon na. Oo. Doon natin ibigay ang ating mga request. Amen. Let your request be made known unto God. Amen. Ano sabi niya? Be careful for nothing but in everything by prayer. Oh. Ano ang pagkatapos ng prayer? And supplication. If we pray, God will supply.
Philippians 4:19, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen. Kaya kapatid, no? Ipaalam mo sa Diyos. Sulat mo. No? Kami nga may ano pa eh, mayroong pang picture. Amen. Nung nag-pray tayo ng sasakyan, may picture. Amen, may picture, no? Tinawag ko sila, mga anak, dito tayo mag-pray. Ito ang prayer natin, bibigyan tayo ng Diyos ng sasakyan. Itong klaseng sasakyan ang pinag-pray natin sa Diyos. Amen. Kaya nung pumunta na tayo doon sa kasa, sabi ng ahente, Pastor, ito po ang available. Ito po ang mga available na mga sasakyan. Sabi ko, hindi po yun. Hindi po yan ang kulay. May picture ako. Hindi po yan ang hiningi ko sa Diyos. Hanapan mo ng kulay na yan ang aming request sa Diyos. Kasi ang nandoon, silver and red. Sabi ko, hindi po yan ang kulay na hiningi namin sa Panginoon. Sige po, Pastor, hintay ka na lang sunod na araw. Yun, sa sunod na araw, dumating na yung eksaktong hiningi ng Diyos sa atin. May picture. Amen. Pag nag-pray ka, sabihin mo kung anong i-describe mo, kung anong hiningi mo sa Diyos. Amen. Ganon. Panalangin mo sa Diyos yan lahat. Amen. Kaya prayer is a solemn request for help. An expression of thanks addressed to God. May address. Pag may prayer ka, may address saan mo? Sa Panginoon na. Amen. Kung saan mo i-request yan, address to mayor. Hindi si mayor mo ilagay. Para si mayor ang magbibigay. Address to congressman. Hindi si congressman ang magbibigay. I-address mo sa Panginoon. Hindi Panginoon ang magbigay. Amen. So, ganun lang po ang prayer. No? Simple lang po, no? Kaya bakit ka mag-worry? Ay nandyan naman ang panalangin. Amen. So prayer is a request. Prayer is a communication with God. Communication with God. Amen. Pag mahalaga, talagang mahalaga yung pagtawag. No? Lagi kong sinasabi sa kanila, pag importanteng bagay, hindi pwede yung messenger lang. Tawagan. Para nga magkaintindihan agad. Amen. Ganon sa prayer. Amen. Pag mayroon kang maigpit na pangailangan, tawag agad sa Diyos. Amen. Anong verse natin dyan? 3:3. Amen. Ano yan? Jeremiah 33:3. Amen. Anong Jeremiah 33? Memorize natin, no? Call unto me. I will answer thee. Amen. Makita mo yan, ang salita ng Diyos. Amen. If you call, God will answer. Privilege yan na nagpe-pray ka, nagtawag ka, tapos may sumasagot. Amen. Alam mo ba ang mga taong may mga posisyon, hindi mo basta-basta tawagan direkta yan. Amen. Maging sa mga polis, hindi ka pwede mag-direktang tawag. Direkta ka sa sekretary, tanongin mo muna doon, kausap mo si CP, hindi ka pwede dumiretso. Dami kang daanan. Blessing po yan na ikaw makadirekta. Blessing po na makadirekta ka, makatawag sa hepe. O makatawag ka sa mayor diretso. Sa congressman. Marami kang dadaanan. No, ganon. Pero makita natin, bilang anak ng Diyos, we have direct access to God. Hindi mo na kailangan yung protocol. Paano ba natin makausap si Hepe? Ba kailangan dito ka muna dadaan, dito ka muna dadaan. Dami kang madaanan. Praise the Lord. As a child of God, we have direct access to God. Amen. Call unto me. I will answer thee. Yung sagutin ka pa lang. Pag naghilaw ka, sino po ito? Ba si Pastor Bong ito? Sinagot ka pa lang, privilege na. Amen.
Sagutin ka. Amen. May mga sekretary na yan, may matawag, pwede ko makausap si Sir. Sino po sila? Ayun. Mamaya, si ano pala, Sir, tumatawag. Sabihin mo na lang mamaya. Tatawag lang sa ulit. Hindi ka sasagutin. Privilege na tayo magtumawag sa Panginoon. Sasagutin agad tayo ng Panginoon. Call unto me, I will. The word I will means absolute. Sigurado, sagutin ka. Ay bakit ka maginayang manalangin? Bakit parang alanganin ka manalangin? Ay sagutin ka ng Diyos. Amen. Pagsagot pa lang. Sinagot ka pa lang. Amen. Hindi lang yan sagot. I will answer thee. May kasunod pa. I will show thee the great mighty things. Amen. Amazing. No. Great mighty things that thou knowest not. Amen. The unexpected blessing. Amen. Yung prayer mo ba? Ito, pero higit pa ang binigay ng Diyos sa atin. Amen. No? Buksan natin sa Ephesians 3:20. Yung prayer mo, okay na to, pero mas the best pang binigay ng Diyos sa atin. Ephesians 3:20 ba tama? Now unto Him that is able to do. Amen. Tandaan natin. Bakit ka mag-alanganin sa prayer? Ang Diyos natin, sabi niya, able to do. Kaya niya gawin. Amen. Ano ang prayer request mo ngayon? Na nag-alanganin ka? Ay sabi ng Panginoon, unto Him, sa Kanya. Siya ay mayroong kakayahan, kapangyarihan, able to do. Kaya niyang gawin yan. Amen. To do. Ano pa? Exceeding. Higit. Above all that we asked or think. Kaya nga sabi ng Panginoon, doon sa Jeremiah 33, I will show thee the great, mighty things that thou knowest not. Amen. The answer of our prayer is more than we ask or think. More than we ask or think. Amen. According to the power that worketh in us. Amen. Every time we pray to the Lord, God is working in us. Pag tayo nag-pray, nagtatrabaho ang Diyos. Gumagawa ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Ang kalangitan, ang langit, kumikilos. Amen. Pag tayo nananalangin, kita mo si Peter, nagpipray ng mga church, ang simbahan, nagpipray sa kanya, siya nakakulong. The prayer of the church without ceasing. Ang panalangin ng simbahan ay walang humpay, walang tigil. Amen. Anong nangyari? Inutusan ng Diyos ang anghel, bumaba sa lupa at sunduin si Peter sa kulungan at ilabas. Amen. Ibig sabihin, pag tayo nanalangin, ang langit busy, nagkandara pa kung ano ang gagawin nila sa iyong request. Panginoon, si Peter, Panginoon, hindi na yan, wala nang pag-asa makalabas yan, Panginoon, ikaw na lang, Panginoon. At gumawa ang paraan ng Diyos. Amen? Because God is able to do exceedingly. Amen. Kaya kapatid, prayer is communication with God. Amen. Prayer is communication with God. We do this by praising Him. Amen. Pag mag-prayer ka, communication with God, ay ginagawa mo yan, kaya ka tumatawag sa Diyos kasi gusto mo siyang purihin. Amen. So, pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya ganoon, kapatid, no?
Kasi tayo minsan tumatawag, nagme-message, nangangamusta. Oo. Hindi tayo nagpupuri sa Diyos. Amen. Di ba kinakabahan kayo pag may nangangamusta sa inyo? Brother, kamusta na po? Long time no see. Kakabahan ka na nun. Amen. Kasi ang communication is praising God. Amen. Confessing our sin. Yan ang prayer. Makipag-communicate ka sa Panginoon. Panginoon, baka may mga kasalanan akong nagawa sa inyo, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Amen. Maging ka ng tawad sa Diyos. Amen. Huwag kang mag-enjoy sa kasalanan. Amen. Oo. Hindi natutuwa ang Diyos eh. And thanking Him. Magpasalamat ka sa Diyos. And asking Him. Yan po ang prayer, no? Asking Him, confessing Him, no? For our needs and desire. And prayer is communion with God. Fellowship with God. Amen. Fellowship with God. No? Yung communion, fellowship. Ganon. Hindi lang lagi kang nagre-request. Kailangan may fellowship man. Amen. Oo. Parang, ano ba? Hindi ka lang tatawag sa pastor dahil lagi ka na lang may kailangan. Pastor, may kailangan ako. Tumawag ka naman minsan, Pastor, pwede ba tayo minsan magkape man? Oh. Fellowship yan. Amen. Hindi lang yung may request ka sa Diyos. Yan po ang communion with God, with our Creator, with our Savior. Amen. We engage in loving fellowship with the Maker and Creator of heaven and earth, the King of Kings. Sipin mo yan, ano? Ang prayer ay nakipag-fellowship ka sa hari ng mga hari. Amen. Ay, yung mga official nga, mahirap mo yan makasama sa kainan. Amen. Oo. Anong kailan ba yan? Nung Friday, no? Friday. Yung Friday, meron kaming fellowship ng mga official ng mga police. Amen. Oo. 2 pong grupo. Oh, pastor, doon po kayo. Kasama nila ano. Oo. Pasok na po kayo, pastor. Kasi mamaya isasara na yan. Kasi yan ay mga pang VIPs. Diyan lang po kayo. Pasok na po kayo. Amen. Fellowship with the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Pero man, makapilosip mo yung mga congressman, congresswoman, mga mayor, mga mataas na ranggo, makapilosip mo. What a blessing. How much more you fellowship with our God the Father, the King of Kings, the Lord of Lords. Through prayers. Prayers. Amen. Kaya ka, salamat. Ang prayer is communication to God. Amen. We communion with God to our fellowship. Amen. Kaya ang prayer is a way of communicating God. Way of communication as a child of God. Amen. Kaya ang prayer natin, di ba, ang pattern prayer natin, acts, adoration, praising Him, confessing Him. Letter T, thanksgiving to the Lord, and supplication, asking Him our needs and God will supply. Kaya yun po, prayer is communication, is only talking to God. Talking to God. Amen. Makausap mo lang ang Panginoon. Amen. Kaya prayer, meron minsan, prayer is talking to God in short moment or extended time. Amen. Kaya makapag-pray ka. Kaya nga, pray without ceasing. No? Maganda nga, practice natin yung pray without ceasing. Yung kahit saan ka. Amen, makapanalangin ka. Minsan sa traffic,
Instead na ikaw magmamurmur, bakit traffic ito, bakit mag-pray ka. Marami kayo pag-pray. No. Pag sobrang traffic, isa-isahin ko na yung pinagpipray. Minsan, lahat na ng miyembro na pag-pray ko, yung sasakyan di pa nakaalis. Oo. At least hindi na sayang, no? Hindi na sayang ating mga oras, no? Makipag-usap sa Diyos. No? Kaya kapatid, no? Kaya walang limit ang ating prayer. No? Walang limit yan. No? Makapag-pray tayo sa Panginoon. No? Kausapin natin ang Diyos. No? We can pray 30 minutes, 10 minutes. Depende sa ating kapatid. No? Kaya ang prayer walang limit in Luke chapter 6:12. Luke 6:12. And it came to pass in those days, he went out into the mountain to pray, and continued all night in prayer to God. Amen. The great example of prayer is no other than the Lord Jesus Christ. He prayed all night. Nasubukan na ba natin magpuyat sa prayer? Amen. All night. Karamihan sa atin nagpupuyat sa cellphone. Pero bihira tayo nagpupuyat sa prayer. Bakit hindi natin subukan man lang? Oo. I-off natin ang cellphone. At on natin ang prayer. Amen. Subukan natin. All night in prayer. And God will do something. Something happened in our prayer. In Luke 6 verse 10, no? And sama? 12. Amen. In verse 13, it was day. He called unto him these disciples. And of them he chose 12, also named apostles. Mga 12 apostles. Ito ang pagpili ng Panginoon sa mga 12 apostles. Amen. Ibig sabihin nito, he went up to the mountain to pray and continued all night. Kailangan mayroon tayong hour of prayer. No. Sa isang araw, may schedule tayo sa hour of prayer. Sa isang linggo, mayroon tayong hour of prayer. Amen. Malaking magagawa ng ating mga prayer. Amen. Kaya makita natin, kapatid, in verse 13, he chose 12 apostles. Amen. Ano yung ibig sabihin nito, kapatid? No, he prayed all night. Kaya malaga ang prayer, lalo na sa mga mayroon kang mga mahalagang desisyon na gagawin. Amen. No. Ipanalangin mo sa Diyos. Katulad nito, ang Panginoong Kristo, na bago siya pumili ng 12 apostles, ay nanalangin siya. Panginoon, sino kaya ang pipiliin ko? Nagpray sa Diyos Ama. Sino kaya ang pwede kong gawing 12 apostles? Amen? Kaya pag mayroon kang mga major decision, lalo na decision making, idaan mo yan sa malalim na prayer. Amen? Huwag yung basta-basta ka na lang nagdi-decide. Tapos pagsisiyan mo. Amen? Idaan mo yan, kapatid, sa matinding panalangin. Amen? Consult your decision to God by spending time in prayer. And God will give you wisdom. Bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Amen? Anong sabi ng James 1:5? If you lack wisdom, ask God. Kaya malaga po ang prayer.
wisdom. Amen. Bago ka gagawa ng isang bagay, lumuhod ka muna at huminga ka muna sa panalangin. Lord, ano kaya ang magandang gagawin ko? Ito po ang sitwasyon. Ano kaya ang maganda, Panginoon? Amen. At unti-unti na yan, pakita ng Panginoon sa atin kung ano ang tamang desisyon, no, na ibigay ng Panginoon sa atin. Bibigyan tayo ng Diyos ng wisdom. Amen? Kaya yun, kapatid, consult your every decision to God. We need to spend time more in prayer. Amen. Ano ba? Prayer is a soul of man offering up our desires and burden to God with humble confidence that we shall obtain help of Jesus. Amen. Offering up our desires and burden to God. Yung ating mga ninanais at mga kabigatan. Amen. Ibigay natin yan sa Diyos. Pag mayroon tayong kabigatan, ibigay natin sa Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Psalm 55, verse 22. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Yan po, idulog natin sa Diyos na may pagtitiwala, no, para makuha natin ang tulong ng Diyos. We obtain help sa Panginoon. Idulog natin yan sa Panginoon. Amen? Pag mayroon tayong mga pagsubok at problema, ibigay natin yan sa Diyos. Iiyak natin yan sa Diyos. Amen? Ibigay natin sa Panginoon. O, kung may mga bagay na parang nahirapan ka, hindi mo alam kung anong gagawin, ibigay mo sa Panginoon. Amen? No? Katulad ng Monday, no? Ng Monday. O, ang saya-saya namin dito nagkabit ng CCTV. O, pag-uwi namin, ayun, may dadali na pala sa ospital. Amen? O, pagdating namin, dadali na pala. Oo. Si Jibil, hindi nila. Amen. Nung nakita ko, naku, matamlay na. Kaya, parang nangina rin ako. Oh. Sige, sabi ko, kayo na lang pupunta doon. Ay ako yung mananalangin dito. Habang nagpipray ako, dinadalan. Magdamag sila doon sa ospital. Amen. Kaya hindi rin kami makatulog. You know? Hindi na ako makatulog kasi silang nandoon. Akong naiwan. Pero makita natin, kapatid, no? Idulog natin sa Panginoon. No? Ano man ang kabigatan, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Amen? Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Amen? Salamat, mayroong ospital, mayroong doktor, may mga gamot, pero kapatid, kailangan pa rin natin ng tulong. Tawagan natin agad ang Diyos. No? Hingan natin agad ng tulong doon sa langit. Amen? Ano ang sabi ng Hebrews 4:16? Let us come boldly into the throne of grace. Amen. Let us come boldly. Pag sinabing boldly, huwag ka nang mahiyang lumapit sa Diyos. Into the throne of grace. Isalamat sa Panginoon, nakadiretso tayo sa trono ng Diyos. Amen. Alam mo ba, pag ikaw gusto mong kausap ang mga opisyal, hindi ka pwede dumiretso sa kanyang opisina. Marami kang dadaanan. Amen? At may schedule ka pa. Amen? Pero sa Diyos, makadiretso ka. Amen? Anong verse kanina yan? 4:16, no? Let us come boldly into the throne of grace. Amen? Doon tayo lalapit sa trono. Pag sinabing throne, may hari na doon nakaupo. Trono. Doon ka lumapit sa trono ng hari. Oo.
Nandoon ang trono ng biyaya. Amen. Salamat, no? Tayo makadiretso sa Diyos. Amen. Kaya nga, sa mga pag-uusap, sa mga meeting-meeting, hindi ka makadiretso. Panay kami nagmi-meeting sa mga opisyal. Hindi kami basta makadiretso. Marami kang dadaanan. Oo. May secretary, may admin, bago mo pa makausap. Pero sa Diyos, diretso ka. Let us come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of trouble. Amen. Nalapit ka agad sa Panginoon. Amen. Oo. Lapit ka agad sa Panginoon. Bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Amen. Biro mo yan, kapon lang, kapon, emergency pa yan, si Jibril. May meeting pa kami rito sa kabila. May meeting kami dyan. May meeting kami, may ministry sa city, Imos, may meeting kami dyan. Kaya kami lang umatin. Pero salamat sa Diyos. God answers prayer. Amen. God answers prayer. Doon tayo lalapit sa biyaya at makahingi ng tulong sa Diyos sa panahon ng ating pangailangan, sa panahon ng ating problema, sa panahon ng mga karamdaman, sa panahon ng kawawalan. Amen. Yung mahirap, wala ka pang pera, may sakit ka pa. Amen. Di bali na lang walang pera, pero malusog ka. Abang mahirap, may sakit ka na, wala ka pang pera, masakit pa yung bulsa mo, mahirap. Amen. Parang wala ka nang malapitan. Pero kapatid, mayroon pa rin tayo malapitan. Walang iba kundi ang Diyos, kapatid. Because prayer is God's appointed way for Christian to get things from God. Amen. Yan. Prayer. Isa pa yan sa meaning ng prayer. Dito pa lang tayo sa meaning ng prayer, no? Is God's appointed way for Christian to get things from God. Ito pala, ang prayer pala ay paraan ng Diyos para makakuha ka sa Diyos. To get things. Makakuha ka ng blessing sa Diyos. Prayer lang. Amen. Nakita ninyo ang ating Nehemiah project. Amen. Yung una nating ginawa, prayer. Amen. Pinag-pray natin itong mga butas. Alam ko, sinong kasama natin mga men dito? Nag-pray. Tag-isang butas tayo pag-pray. Sukatin natin at saka butasan na natin at bawat butas na yan, ipanalangin natin sa Diyos. Amen. Diyon pa lang nagsimula. Amen. Lahat pinag-pray. Yung Nehemiah project, ito po ay resulta ng panalangin. Bawat materialis niyan, kapatid, ay dinaan natin sa panalangin. Amen. Naalala nyo, nag-pray tayo dito sa lugar na to. Ang naka-assign dito ay mga babae. Mga mothers, fellowship prayer. Mga mother, pag-pray ninyo, kita pang langit. Sa nawa, next Friday, may bubong na. Amen. Di ba? After next Friday, may bubong na. Because prayer is appointed way, paraan ng Diyos to get things from God. Yan po ang paraan ng Diyos. Kaya lahat. Nagsimula po tayo sa gate na yan. Gate. Doon naalala ng mga men. Sige, bawat isa manalangin. Pag-pray natin ang dingding ng gate na yan, bawat isa, mag-pray tayo. Amen. Imagine after prayer, answered na. Sabi ko, akin na yung isang portion na ito. Sunod-sunod na. Akin na. Kami lang pala ginamit ng Diyos. Yung nanalangin, yun din ang ginamit ng Diyos. Diyan niya dinaan ang blessing. Amen. Kaya lahat, kapatid. Ano ang sabi ng John 16:24? Malapit tayo matapos. Appointed way of Christian to get things from God.
Yan ang paraan ng Diyos para makamtan natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Paraan ng Diyos. Yan po, lahat po ng materialis na inyong nakikita, yan po ay resulta ng inyong mga panalangin. That's why we believe the power of prayer. Amen. Makita ninyo, isang araw, nakikita ninyo, pinagpiri natin ang mga bintana at pintuan. Isang araw, makikita ninyo, may bintana na yan. At may pintuan na yan na salamin. Amen. Yan po ang gusto ng Diyos eh. Tingnan tayo sa John 16. Hindi, malapit na tayo. John 16 verse 24. Hither have ye asked nothing in my name. Ask and ye shall receive, that your joy may be full. Simple lang pala ang prinsipyo ng Diyos, ano? Ask and ye shall receive. Humingi ka para makatanggap ka, para maging masaya ka. Amen. Di ba pag nakatanggap ka, maging masaya ka? Amen. Kaya nga, ask and ye shall receive. Pag na-receive mo, maging masaya ka. Kaya sabi niya, ask and ye shall receive. Humingi ka at ikaw makatanggap. Amen. Matthew 7:7, ask and ye shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. Amen. Ask and it shall be given unto you. Bibigay sa iyo. At may kasunod pa, seek and you shall find. Magpipray ka. Sa ano? Paano to? Anong gagawin? Ba, seek. Saan tayo makakuha nito? No. And knock and it shall be open. Amen? Yan. Seek. Paano? Tayo nag-seek ng tent. Ba, paano? Ba, doon natin hanahanapin sa mga nagbibigay ng tent. Doon pala natin matagpuan. Amen? And knock. Kaya ang panalangin ay paraan ng Diyos para makuha natin ang ating mga kailangan. No, ano mang plano natin, idaan natin sa panalangin. Amen. Mahalaga ang prayer, kapatid. No? Prayer. And lastly, prayer is thanksgiving to the Lord. No. Kaya hindi lang po ang prayer ay lagi na lang tayo humihingi. Ang prayer ay mayroong kasamang pasasalamat. That your joy may be full. Psalm, last nating verse na. Psalm 116:17. I will offer unto thee sacrifice of thanksgiving. I will call upon the name of the Lord. Amen. I will offer thanksgiving. I will offer thee sacrifice of thanksgiving. I will call upon the name of the Lord. Yan prayer, ang tawag yan, prayer of thanksgiving to the Lord. Amen. Pag may answer prayer kayo, bumalik kayo sa church at mag-thanksgiving. Panginoon, thank you, Panginoon, sa inyong prayer. Sa prayer, sinagot mo ang prayer. Bumalik ka sa church at mag-offer ng pasasalamat. Amen? Oo. Kasi minsan, answer prayer na, hindi pa namin alam na answer prayer ka na pala, kapatid. Amen? Oo. Nagpa-request ka ng safe pregnancy na nanganak na. Hindi mo palang sinabi na okay na. Amen. Hanggang nagpangalawa ulit. Oh, yung pala nga, pangalawa na ulit na buntis. Oo. Hindi ka pa nagpasalamat sa una. Dapat may thanksgiving to the Lord. Pag-answer prayer na. Amen. Kaya nga, thanksgiving. Thanks and giving. So, may pasasalamat na may pagbibigay. Amen. Ang ibig sabihin, pag may blessing tayo, kapatid, no? Magpasalamat ka sa Diyos.
Amen? Huwag lang puro hingi. Dapat magbigay ka rin ng pasasalamat. At ang pasasalamat ay mayroong kasamang pagbibigay. Kasi thanks giving. Amen. Kung walang giving, thanks lang yan. Amen. Oh. Kaya yung dalawang letra na yan, dalawang word na yan, pinagsama. Thanks and giving. Kaya thanks giving. Amen. No. Magpasalamat ka naman sa Diyos. Amen. Offer sacrifice to the Lord. Amen. Magpasalamat tayo na may kasama ang pagbibigay. No. Saan? Sa lahat ng bagay na sinagot ng Diyos. 2 Thessalonians 5:18. In everything give thanks unto the Lord, for this is the will of God. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa mga langit. Thank you, God, for our prayer tonight. Salamat, Panginoon, for our subject of prayer. At Diyos, salamat po, Panginoon, sa ginawa ninyo. Ang prayer ay mahalaga. The hour of prayer is very important in our Christian life. Kaya bang tinutugtog at panyayam, the question tonight, how's our prayer life? Kamusta na ang ating buhay panalangin? Baka ngayong gabi ay ang prayer natin ay naghihingalo na. Bakit hindi mo ilapit sa Diyos at tumingi sa Panginoon ng revival? Lord, send me revival in my prayer life. Ito lang pala ang susi ng pagpapala. Ito lang pala ang susi ng kasagutan ng aking mga pangailangan, ng aking mga kahilingan. Ito lang pala ang kasagutan. Why not ask God tonight revival in our prayer life? No, baka nakaramdam ka na ang buhay panalangin natin ay naghihingalo na. No. Baka ang prayer life natin ay binabaliwala na natin. But maybe you experience dryness in your prayer life. Why not come in that the Lord, give me revival of my prayer life. So, nakita natin ang Panginoong Jesucristo, the great example of prayer. He continued to pray all night. Mayroon kang desisyon na gagawin sa buhay natin. Bakit hindi mo ilapit sa Diyos yan? Spend time in prayer. Sige po. In everything by prayer and supplication. Lahat po isangguni mo sa Diyos. Sige po. Meron kang prayer request ngayong gabi. Bigay mo sa Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for